Isa pong mapagpalaya at mapagpalang pagbati po sa ating lahat. Napag-aralan po natin noong nakaraang linggo ang panimula ng justification by faith. Natutunan po natin na ang salitang righteous and justified sa Ingles ay magkaparehong salita sa Griego na mayroon ding kaparehong kahulugan. Natutunan din po natin sa thesis ni Pablo na bagamat ang gospel o ang mabuting balita ay para sa lahat, ang kaligtasan naman po ay para lang sa lahat ng sumasampalataya kay Kristong Jesus. None is righteous apart from Christ. Romans chapter 1 verses 18 to chapter 3 verse 20. Matapos na nga pong inihayag ni Pablo ang kaniyang thesis, sinimulan naman niyang pagtibayin ito. Sa Kapitulo 1, talatang 18 o chapter 1 verse 18 hanggang Kapitulo 3 hanggang 20 o chapter 3 verse 20, pinatutunayan nga ni Pablo na liban kay Kristo walang sinuman ang matuwid. Kung ang pagiging matuwid ay matatagpuan lamang kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, nangangahulugan lamang po na di natin makakamit ang pagiging matuwid sa kaninuman. Baliktarin po natin ang pangungusap na ito. Kung ang ibang tao ay nagiging matuwid liban kay Kristo, sinasabi na rin natin na ang pagiging matuwid ay di lamang matatagpuan sa Diyos, kundi sa iba rin naman. Kaya nga po mula sa chapter 1 verse 18 hanggang dulo ng kapitulong ito, si Pablo ay tumungo sa tinatawag na general revelation o yaong pangkalahatang paghayag. Ito po ay kaalaman ng lahat ng mga tao patungkol sa Diyos sa bawat kapanahunan. Ang kaalamang ito na batid ng mga tao sa Diyos ay dahil nakaukit na ang bakas ng kamay ng Diyos sa physical na kaanyuhan ng buong kalawakan, ang mga bituin at langit, at maging ang kalikasan ng ating daigdig. Naroon ang kaniyang imprenta upang makita ito ng lahat at malaman nila ang ilang mga bagay patungkol sa Kanya. Tunghayan po natin ang nakasaad sa Romans chapter 1 simula sa talatang 19 o verse 19 to 20. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. Ito po ang nakasaad sa Magandang Balita, Biblia, 2nd edition. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kahit wala na silang maidadahilan pa. Bawat isang tao na nabubuhay o nabuhay saan mang bahagi ng ating mundo siya ay naninirahan, ay tiyak na mayroong tatlong mga bagay na nalalaman patungkol sa Diyos. Una po dito, na siya na may likha ng sangkalawakan ay makapangyarihan sa lahat.
Ang ikalawa po nito na bilang may likha siya ay Diyos, kung saan siya ay nakabukod sa kaniyang mga nilikha. At ang ikatlo po nito, siya nga ay nariyan na umiiral. Sa makatuwid, wala po talagang atheist o yaong mga tao na di naniniwala sa Diyos. Sa madaling salita po, batid nilang may isang makapangyarihan sa lahat, ngunit ayaw lamang nila itong tanggapin o paniwalaan bilang isang Diyos. Wala pong totoong pantheist o yaong mga taong sumasamba sa sangkalawakan bilang Diyos. Wala pong mga totoong mga animist o yaong mga taong naniniwala na ang lahat ng mga bagay ay mayroong mga angking espiritu. Datapwat batid ng mga tao ang patungkol sa Diyos. Ang naging argumento ni Pablo po ay ang tao'y hindi sadyang tumugon sa mga naaayon sa Diyos. Kung kaya't ang bawat isang tao rin ay walang maidahilan, sapagkat imbis na sila'y tumugon ayon sa kanilang nalalaman patungkol sa Diyos at ng kaniyang mga nilalang, pero ito po ay ang kabaliktaran. Hindi po nila kinilala ang Diyos. Kaya po ang naging tugon naman ng Diyos sa ating mga pagkakasala ay dalawang bahagi. Ang una po, siya ay tumugon sa pagkapuot dahil kinasusuklaman niya ang anumang bahid ng ating mga karumihan sa kaniyang kabanalan. Ang magandang ilustrasyon po nito kung papaanong ang isang ina ay masipag at buong tiyagang naglilinis sa kaniyang tahanan ay walang habas namang nagkakalat at dinudumihan ito ng kaniyang mga anak. Ano po sa palagay ninyo ang mararamdaman ni inay? Romans chapter 1 verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Sa Magandang Balita Biblia 2nd edition po, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Nakita na po natin na ang totoong suliranin ay hindi po ang simpleng katalinuhan o kaalaman, hindi ang ating kalagayan sa lipunan o maging ng ating kulturang ginagalawan. Ang issue po natin ay ang moralidad. Ang issue po ay ang kasalanan. At ito po ay dahil sa ating mga kalapastangan at kasamaan na pinigilan din nating malaman ang buong katotohanan patungkol sa Diyos. Kaya't napuot nga sa ating mga pagkakasala ang Diyos at tayo'y pinaubaya na lamang sa ating mga kamalian. Ito po ang binigyang diin at makatlong beses na inulit sa Kapitulo 1 sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma o Romans chapter 1. Tingnan po natin ang halimbawa nito sa chapter 1 verse 28. Romans 1 verse 28. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind, to do what ought not to be done. Ito po ay magpapatuloy at marahil hahaba pa po ang ating mga listahan.
Lahat ay mayroong kaalaman patungkol sa Diyos, ngunit walang ni isa sa atin ang tumugon ayon sa pagkakilala natin sa Kaniya. Hayan na nga po at makatarungan lamang na kamuhian tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan at pabulusok nating iginapos ang ating mga sarili tungo sa ating kapahamakan. Masinsinan po nating unawain ang daloy ng teolohiya mula sa chapter 1 verse 18. Si Jesus ay hindi pinasok ni Pablo sa usapin hanggang ito ay nasa chapter 3 verse 21. Ipinapakita lamang po nito ang totoong kalagayan kung si Jesucristo ay hindi naging bahagi ng ating sanlibutan. Kung siya ay hindi humalili sa ating kaparusahan at tayo nga ay walang katubusan. Sa Kapitulo 2 po ay tumungo si Pablo sa usapin ukol sa mga Hudyo. Pero bago po iyon at marahil sa Kapitulo 1 sila na mga Hudyo ay pinapalakpakan si Pablo sa kaniyang mga inihayag at tila pinagbubunyi nilang sinasabi, "Sige, usigin mo sila Pablo, tama ka. Sila na mga pagano, sila nga na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Batikusin mo sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos." Ngunit sa Kapitulo 2 po, talatang 1, ang pagbatikos ni Pablo ay tumungo din sa kanila at kaniyang sinabi, "Teka lamang, hindi ba't ganoong mga bagay din naman ang inyong mga ginagawa?" Inaakala po kasi ng mga Hudyo na kagyat nilang matatanggap ang paumanhin sa kanilang mga pagkakasala sa Diyos bilang espesyal na pagtrato sa kanila dahil sila'y mga bayang pinili ng Diyos. Ngunit wala pong kinikilingan ang Diyos. Hindi po siya bias at wala pong tinatawag na partiality ang Diyos. Kaya hindi po natin maaaring sabihin ng ating relihiyon ang makapagliligtas sa atin dahil ang kaligtasan ay nasa pamamagitan lamang po ng pananampalataya kay Jesus. At dun nga po sa kabuuan ng chapter 2 na inihayag ni Pablo, sinasabi niyang, "Hindi nyo ba nakukuha? Kung mali na ang hentil o mga Gentiles ay magkasala, edi ganoon din naman na mali na kayo'y magkasala." Hindi nagpapakita ng partiality ang Diyos. Kayo rin naman ay hindi tumutugon sa inyong pagkakilala sa Kanya. Kaya kayo rin naman ay hindi lubusang matuwid. Pagkatapos po tumungo po tayo sa Romans chapter 3 verse 9. Ito po ang nakasaad doon. "What then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under the power of sin." Diyan po inumpisahan ni Pablo ang kaniyang pangwakas na balangkas ukol dito. Ito po ay isa sa mga madilim na mga talata sa bagong tipanan. Ito po ay magkaugnay at karugtong na mga taludtod mula sa lumang tipanan na binigyang buhay ni Pablo sa kaniyang pagbibigay ng diin na walang ni isang matuwid liban kay Kristong Jesus. Ito po ang nakasaad sa Romans chapter 3
verses 9 to 20, Magandang Balita, Biblia 2nd edition. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hentil? Hindi. Tulad na nga ng aming sinabi, ang lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamuka sa tao na siya'y nagkasala. Ganoon nga po mismo ang muka ng ating mundo na walang Kristong tagapagligtas. Dahil walang sinuman liban sa Kaniya ang makakagawa ng mabuti upang maging tayo'y maging matuwid. Wala po. Tayo po ay kadalasang hinuhusgahan ang bawat isa sa atin sa pamamagitan lamang ng ating nakikita sa kanila. Sinasabi nating, mabait siyang tao kasi mahal niya ang kaniyang asawa. Naglalaan siya ng oras sa kaniyang mga anak. Maaari nga pong ito ay totoo. Ngunit ganyan din nga po ba tayo nakikita sa mga mata ng Diyos? Kung may kakayanan tayong makita ito, mahahayag ang kalaliman at kasuluk-sulukan ng ating mga kabuktutan at madidilim na pamumuhay. Ang pagkakataong sumaliwa o lumihis sa ating landas at ang pagkahulog sa bitag ng kaaway. Ganyan nga po tayo nung hindi natin nararanasan ang katubusan ng Panginoong Hesus. Kundi niya tayo ginawang matuwid sa paghuhugas ng kaniyang banal na dugo na bumuhos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganoong kalagayan po tayong lahat nakikita ng Diyos. Wala po ni isa sa atin ang matuwid. Wala po. Sa susunod na linggo po ay tatapusin natin ang kabuuhan ng justification by faith at doon po natin tatalakayin at himay-himayin ang patungkol sa puso ng ebanghelyo o ng mabuting balita. Yaon pong tinatawag o tinataguriang heart of the gospel. Magkaisa po tayo sa panalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat pong muli sa paalala ninyo sa bawat isa sa amin mula sa inyong mga salita. Salamat po Diyos dahil ipinakita mo sa bawat isa sa amin sa mga pagkakataong ito na ni isa
ay wala pong matuwid. Kayo lamang po ang matuwid. Kayo lamang po ang kabanal-banalan na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kayo rin po ang may kakayanan o kapangyarihan upang kami po ay gawing matuwid. Wala na pong ibang pamamaraan, kundi ito lamang po ay matatagpuan kay Kristong Jesus na tagapagligtas o tanging tagapagligtas ng sanlibutan. At ito po ay sa pamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya. Kaya po, sa bawat pagkakataon na kami po'y pinalalahanan ng inyong mga salita, patuloy din kaming nagpapakumbaba at manikluhod, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kabaluktutan, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga maling pang-uunawa, mga pagmamataas sa aming mga sarili at maging sa aming mga kakayanan sa buhay, o dili kaya sa aming mga kaalaman. Ngunit higit po kayo sa lahat, higit kayong makapangyarihan, higit po kayong dakila, at alam niyo po ang lahat ng mga bagay. Kami po ay mayroong mga limitasyon. Kami po ay mayroong mga hangganan. At marahil po sa aming kalagayan bilang inyong nilalang, nararapat lamang po, O Diyos, na kami po ay magbalik loob sa inyo. Kami po ay magpakumbaba sa inyo. Kami po ay tanggapin na kami nga po ay makasalanan. Naliban sa inyo, wala po kaming magagawa upang iligtas ang aming mga sarili. Wala po kaming paraan o kaparaanan para gawin po ito. Kayo lamang po ang nagbigay sa amin ng ganitong pagkakataon upang kami ay maiahon mula sa tiyak na kapahamakan. Sa lugmok naming kalagayan, kami po ay binigyan ninyo ng pag-asa mula sa inyong mga salita. Binuksan ninyo ang aming mga mata upang matagpuan namin ang inyong kaliwanagan. At doon kami ay lalakad. Doon kami po ay mananahan at makita ang tunay na pagbabago sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming turuan, O Diyos. Patuloy niyo po kaming pagkalinisin at gawing ganap na matutuwid. Dahil alam po namin na kayo lamang po ang may kapangyarihan upang gawin ito sa aming mga kalagitnaan. Kaya po lubos din kaming nagpapasalamat. Binabalik namin ang lahat ng papuri at pagdakila sa inyong dakila at dalisay na pag-ibig sa buong sanlibutan. Sa inyong dakilang kaligtasan na ipinagkaloob sa pamamagitan ng pananampalataya namin kay Kristo Jesus. Salamat, O Diyos, sa lahat ng inyong ginawa at gagawin sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming pagsamot panalangin sa pangalan din ng aming mabuting pastor at tagapagligtas, Panginoon ng aming buhay, si Kristo Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po, naway sumainyo ang biyaya at patnubay ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagpuspos ng banal na Espiritu upang may sakatuparan natin ang lahat ng kaniyang mga tagubilin at manatili tayong matapat sa ating pananampalataya habang buong kagalakang inaantabayanan ang pagdating na muli ng ating Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at